Not all who call on His holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. Oh, the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let Him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on His holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. Oh, the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let Him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi po sa inyong lahat at ito po ang The Narrow Gate Ministry at kami po ay live muli sa ating podcast ngayong gabi
Tayo po ngayon ay solo dahil wala po ngayon si Pastor Derek. Siya po ay may sakit at siya po ay pansamantalang hindi natin makakasama. So ngayon po ay ating pag-uusapan ang katatapos lamang no, na isang pangit na balita na involve ang isang Christian activist at isang right-wing political activist din, author at media personality, no? Sa katauhan po ni Charles James Kirk na ngayon lang ay ipinagluluksa, no, sa buong Amerika at si President Trump ay nag-announce na yung pong half mast po nila ang flag ng USA sa buong US at upang bilang tanda ng pakikidalamhati. At balikan lang po natin ngayon po by the way ay anniversary din ng 9/11 no. Noong September 11 yung Twin Towers attack sa Amerika. At ngayon po ay nakalulungkot na tila parang sumabay no. Talagang isinabay no ng mga terorista. Ang sabi nga isa sa mga theory ay maaring hindi lang po ang involved dito ay yung mga Democrats, yung mga nasa sagasaan ni Charles Kirk, kundi po yung mga communists na yung pong mga terrorist no dahil against din po siya sa terrorism, being an ally of President Trump. Tingnan po natin at panoorin muna ang announcement po ni President Ronald Trump. Diyan, ilang oras lang ang nakararaan. Atin pong panoorin ang kanya pong sinabi. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by you. Charlie was also a man of deep faith, and we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the two young, beloved children, and his entire family who he loved more than anything in the world. We ask God to watch over them in this terrible hour of heartache and pain. This is a dark moment for America. Charlie Kirk traveled the nation, joyfully engaging with everyone interested in good faith debate. His mission was to bring young people into the political process, which he did better than anybody ever, to share his love of country and to spread the simple words of common sense. On campuses nationwide, he championed his ideas with courage, logic, humor, and grace. It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence, including the organizations that fund it and support it, as well as those who go after our judges, law enforcement officials, and everyone else who brings order to our country. From the attack on my life in Butler, Pennsylvania last year,
which killed a husband and father, to the attacks on ICE agents, to the vicious murder of a healthcare executive in the streets of New York, to the shooting of House Majority Leader Steve Scalise and 3 others. Radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives. Tonight, I ask all Americans. So, pwede niyo pong i-search yung assassination mismo, no? But we preferred not to show on our podcast yung actual na shooting kasi po sobra pong nakakahindak, no? Sobrang napakadugo at hindi mo lubos maisip na ang isang tao na nagnanais lang na ipahayag ang kanyang malayang saloobin sa kapwa-tao at wala namang sinasaktan, no? At wala namang ina-abuse o na human rights niya at wala rin naman siyang tao na nilalabanan o pisikal na sinasaktan, ay babarilin na lamang ng ganito sa harap ng maraming tao. So kami po ay talagang nalulungkot dahil ito pong si Charlie Kirk ay isa pong evangelical, isang Kristiyano na talagang ipinamumuhay ang salita ng Diyos at buong tapang na ipinaglalaban, no? Siya po ay malimit na makipag-debate sa mga universities, colleges sa US at kanya pong pinapahayag ang kanyang Christian views. At sinasabi nga niya sa kanyang mga tagapakinig, tagapanood na siya po'y isa pong Kristiyano at siya po ay lahat ng kanyang ginagawa, no, ay laging ang sentro ay ang Panginoong Jesucristo. Laging connected yung lahat ng kanyang mga effort, yung kanyang mga sinasabi at yung kanyang mga plano at layunin, pati yung kanyang pamilya ay dedicated, no, sa pananampalataya nila sa Panginoong Jesucristo. At siya din po ay lumalaban, no, sa abortion. Pinaglalaban niya yung karapatan ng bata na mabuhay at ang bata ay hindi lamang isang walang buhay, no, na parasite sa loob ng tiyan ng kanyang ina, bagkos ang sanggol kahit sa tiyan pa lamang ng kanyang ina ay mayroon ng karapatan at mayroon ng anumang karapatan na mayroon din ang isang karaniwang mamamayan. At hindi lamang iyon na kanya pong pinaglalaban na ang tao sa tiyan pa lamang ng kanilang ina ay nilikha sa wangis ng Diyos at dapat na ang buhay na yan sa tiyan ng ina ay ipaglaban at buhayin, in-nurture at dapat na suportahan hanggang sa lumabas sa sinapupunan. At ganinin po ay ino-oppose din po niya yung LGBTQ rights at marahil isa po ito sa mga dahilan kung bakit po mas marami pong opposition ang nakasalunga ni Charlie Kirk, no? Kasi minsan mayroon siyang isang question and answer na format na interview na may isa doon na babae na ipinaglalaban yung kanyang karapatan na hindi siya matawag na she, kundi pangalan lang, no, sa pangalan. Ayaw niyang patawag sa pronoun na she, no? Dahil di umano ay siya isang lalaki. Ang sabi niya ay hindi yun tama. At pinaglalaban din po niya yung Christian nationalism. Well, in fact, sila po ay nagtayo ng isa pong organization na Turning Point USA, TPUSA. At ganun din ng Turning Point Action. Kasama po ang isang pastor din na Pentecostal, si Pastor Rob McCoy, ay kanila din pong itinatag yung Turning Point Faith. At ang layunin po ay immobilize yung mga
religious communities sa mga conservative issues. At siya po ay staunch supporter ni President Trump at siya po ay nangampanya para sa re-election po ni President Trump. At siya po ay no holds barred, no, ika nga, na isang debater. Kanya pong ipinaglalaban ang creationism, ang mga atheists ay kanya pong point blankly na sinasaway sa kanilang maling paniniwala at direct to the point po siya na magpahayag ng katotohanan. Sinasabi niya kung ano ang tama at sinasabi din niya kung ano ang mga maling gawain nang hindi niya po itinatago sa mga mabulaklak na pananalita. At pinopromote din po niya yung Great Replacement, no? Conspiracy theory. Maging ang yung pong COVID-19 misinformation ay kanya pong nilalabanan at maging yung mga false claims of electoral fraud noong 2020. At nito lang pong September 10 ay 2025, no? Siya po ay binaril at napatay habang nagsasalita kahapon, no? Kahapon po yung kanyang kamatayan. Of course, ang date ngayon sa Amerika, no? Advance sila, no? Parang advance ba tayo o advance ang US? Sabay lang po. Sabay lang, pero advance sa time, di ba? So 11 na ngayon doon. Di ba? So 11 na ngayon. Ngayong oras na to. I think, no? At siya po ay pinatay, binaril at napatay habang nagsasalita sa Utah Valley University sa US. Ngayon, magtatanong po tayo, no? Muli, dadating tayo dun sa konklusyon na bakit nga ba pinahihintulutan ng Diyos na isang napakabata pa lamang, no? Na isang kapakipakinabang na lingkod niya, no? Kung tutuusin, 31 years old lang, ito pong si Charlie Kirk. No, kung tutuusin ay napakalayo pa ng kanyang tatakbuhin, no? Sa larangan ng Christian activism and Christian apology o being an apologist, no? Apologetics. At ating maiisip ngayon, no? Nakalooban ba ng Diyos na ang isang ganitong kabata na mananampalataya at masigasig na tagapagtanggol ng pananampalatayang Kristiyano ay mamatay ng ganito kaaga? Well, alam natin, no, na lahat ng bagay ay itinakda ng Diyos at pinor-ordained o itinakda na ng Diyos ang lahat ng kaganapan sa kasaysayan. At ang kanyang mga decree o ang kanyang mga desisyon at itinakdang mangyari ay hindi po mababago. No, wala na pong makababago kung ano man yung kanyang itinakda. Kumbaga po ay sa atin ay nangyayari pa lamang at mangyayari pa lamang, sa Diyos po ay tapos na. Wala na po sa kanyang mangyayari pa. Lahat ng mga nagaganap ngayon para sa Diyos ay wala ng kinabukasan pa o wala ng future. Sa kanya po ay eternal now, eternal present. Kaya nga po, siya rin po ang may akda ng lahat at siya rin po ang nagpahintulot maging sa buhay at kamatayan, sa pagsilang at pagkamatay. Alam natin po yan sa awit 139 verse 16. Ang sabi po rito, "Thine eyes did see mine unformed substance, and in thy book they were all written, even the days that were ordained for me, when as yet there was none of them." So nakita na niya ang ating katawan, ng ating hindi pa naaanyo ang katawan, pero nakita na niya. At sa kanyang aklat ay nakasulat na lahat, maging ang lahat ng araw ng ating mga buhay. At maging of course ang oras ng ating kamatayan. At kahit po ang pinakamaliliit na pangyayari ay may lugar sa planong ito ng Diyos, no? Sa kasaysayan. At
Kailangan silang maganap upang yung lahat ng kanyang itinakda ay magkatotoo. Hindi pwedeng yung kanyang itinakda ay hindi maganap, maging kamatayan. Kaya nga po sa Diyos ay wala pong tinatawag na chance happenings o yung parang nagkataon lang, no? O aksidente lang na naganap. Sa Diyos po ay walang ganon. At maging sa kasaysayan ay atin pong mababasa sa kasaysayan na di umano kung bakit po hindi nasakop ng mga barbaro ang Rome ay dahil po nagising yung mga gansa habang mayroong mga barbaro na papasok doon po sa isang gate ng wall sa Roma. At dahil doon sa quacking of some geese, sa pag-iingay ng mga gansa ay nagising ang mga gwardiya at nadepensahan nila yung pader ng Roma. At kung hindi po dahil doon, ay ang mundo po ay hindi po ganito, no, sa ating kasalukuyan. No? Magkakaroon po ng malaking pagbabago sa hinaharap kung ang Roma po ay napasok ng mga barbarians at sila ang naghari sa mundo. Of course, walang Pilipinas, walang makaka-discover ng mga Spanish, no, sa Pilipinas dahil mawawala rin ang Rome sa kasaysayan. At ang mga imperyo ay hindi mag-i-exist sa ngayon. Ibang-iba ang magiging sitwasyon, maging ang mga sentro ng kultura. So kung yung mga gansa na yon ay nanatiling tulog, ano ang mangyayari? Ganon din po, no? Isang general ang hindi, muntik ng tamaan ng bala, 1 inch lang. At ang kanyang buhay ay na-spare at nagpatuloy siya sa pag-command sa kanyang tropa at nagtagumpay. At siya ay naging pinuno ng kanyang bansa. Ito po ang nangyari kay George Washington. So kung si George Washington ay tinamaan nung siya pa lamang ay isang general, hindi siya magiging presidente at hindi ang Amerika, mismong ang Amerika na bansa ay hindi magiging ganito sa kasalukuyan. Ano kayang mangyayari kung yung baril ng sundalo na bumaril sa kanya ay tumama, no? Yung bala ay tumama sa kanya. Ganon din yung tinatawag natin na Chicago Fire noong 1871, no? Na sumunog sa mahigit sa kalahati ng syudad ng Chicago. At sinasabi doon na di umano na isang baka na nasipa lang ang isang ilawan o lampara ang naging dahilan ng napakalaking sunog na yon. Ano kaya ang mangyayari, no, sa Chicago at sa buong Amerika kung hindi sumipa yung baka at o kaya sumipa siya ay hindi niya tinamaan yung lampara at hindi ito naging dahilan ng sunog. Ibang-iba rin. Kaya ang pagkontrol sa pinakamalaki na mga pangyayari at maging sa pinakamaliliit, no, ay kabilang, no, sa plano ng Diyos. Yun ay kanyang kontrolado at kanyang hawak. At makikita natin sa kasaysayan na kahit ang isang gagamba, no, ay pwedeng magbigay ng lakas ng loob sa isang leader ng bansa, no. Yan po ang nangyari kay Robert Bruce nung siya po ay wala ng pag-asa, no? Siya po'y nakapasok sa isa pong lugar kung saan mayroon pong isa pong gagamba na gumagawa ng kanyang bahay. At matyagang ginawa ng gagamba yung kanyang bahay hanggang sa matapos at yun ang nagbigay ng lakas kay Robert Bruce na upang siya ay magpatuloy sa kanyang career at sa kanyang buhay. At kalimitan ng mga tao ay dinideny na may plano ang Diyos, no? O kaya naman ay dinideny nila na mayroong particular o specific na plano ang Diyos. Para bang sinasabi nila na ang Diyos ay gumawa ng isang plano at hinayaan na lang niya yung mga planong iyon na matupad ng mga tao
at ng mga ng natural ng nature, ng kalikasan. At hindi na siya nakialam sa kanyang nilikha. Pero sinasabi ng salita ng Diyos na ang Diyos ay may walang hanggang plano kung saan ang bawat pangyayari, maging sa pinakamaliit, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, mula sa mga hindi nakikita ng mata, no, gaya ng mikrobyo, ng mga bakterya, yung mundo ng mga ng mga maliliit na mga nilikha, hanggang sa pinakamalalaki, sa mga dambuhalang nilikha, sa mga elepante at sa mga balyena sa karagatan, hanggang sa mga higante na mga planeta, no? At maging sa mga higanteng araw sa kalawakan sa iba't ibang galaxies. Lahat ng mga nilikhang ito ay kumikilos ng mayroong eksaktong galaw ayon sa kanyang dapat igalaw, ayon sa itinakda ng Diyos. At ang lahat ng ito ay parang bahagi ng isang malaking makina na kung ang isang tornilyo lang sa loob ng makinang iyon ay mag-malfunction, lahat ng bahagi noong sasakyan ay maaapektuhan. Ganon din ang ginagawa ng Diyos sa kasaysayan. Kaya masasabi natin, no, na yung pong nangyari kay Charlie Kirk ay hindi po aksidente. May plano ang Diyos sa pangyayaring ito at ito po ay makaka-inspire, no? Unang-una, ang nakikita po natin na dahilan ay upang lalong magising, no, ang mga natutulog na mga mananampalataya o yung mga nag-aatubili pa ay lalo silang magkaroon ng pagnanasa na ipaglaban din ang kanilang pananampalataya at magsimula silang manindigan, no, na ipaglaban yung kanila pong pinaniniwalaan. Sa halip na tayo ay magbulag-bulagan o tayo ay magkibit-balikat sa mga nagaganap sa ating paligid o kaya naman ay ipaubaya na lamang natin sa kalikasan, no, ang lahat ng mga mangyayari, ay yun po ay hindi po tamang saloobin. So sapagkat tayo po ay dapat na kumilos ayon sa kung ano ang isinasabi ng salita ng Diyos. At sinabi po ni Benjamin Warfield, no, na ang ganito, nakikita ng lahat ng manunulat ng Biblia ang plano ng Diyos na broad enough to embrace the whole universe of things and minute enough to concern itself with the smallest details and actualizing itself with inevitable certainty in every event that comes to pass. So sa walang hanggang karunungan ng Panginoon ng sangkalupaan at sangnilikha, ang bawat pangyayari ay nagaganap sa eksaktong panahon, sa eksaktong lugar. Ito ang kanyang pag-unfold o pagpapakita, no, pagpapahayag ng kanyang walang hanggang plano. At walang magaganap kahit gaano kaliit, kahit gaano katakataka sa lahat ng mga nagaganap sa buong mundo nang hindi niya pinahintulutan, nang hindi niya inutusan para maisakatuparan ang kanyang layunin upang wakasan kung ano ang kanyang inumpisahan. At lahat ng ito ay para ipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa lahat ng nilalang at upang siya ay mapapurihan ng lahat ng nilikha. Ito ang filosofiya ng sansinukob at ang pananaw sa mundo ng lumang tipan at maging ng bagong tipan. At ito po yung very essence ng theism o consistent theism. Kung talagang ikaw ay naniniwala sa Diyos, ay dapat maniwala ka na ang Diyos na ito, na yung pinaniniwalaan, ay mayroon ng itinakdang maganap. At lahat ng nagaganap ay may eksaktong lugar sa kanyang itinakdang plano sa mundo. Hindi lamang niya po alam kung ano ang mangyayari o ano ang gagawin ng mga nilalang, kundi kanya rin pong pinahintulutan sa kanyang walang hanggang probidensya kung ano ang gagawin ng nilalang. Kung ang kanya lang pong pinahintulutan ay ang mga iba't ibang mga events, isolated events, ay magkakagulo po sa natural world at maging sa affairs sa mundo ng mga tao.
at magkakaroon sa sistema ng ng plano ng Diyos sa nilikha ng isang inconsistency na para bagang kailangan pang gumawa ulit ng Diyos ng panibagong plano dahil hindi naganap ang plano niyang ito kahapon. Kaya bukas ay kailangan na naman niya uling magplano at kung hindi na naman yun naganap, sa susunod na araw ay kailangan na naman niya uling magplano. So lalabas na ang Diyos ay hindi siya infinite, hindi siya eternal, hindi siya immutable. Ang ating Diyos ay hindi pala nagtataglay ng kakayahan na isakatuparan ang kanyang layunin kung mayroon pong nagaganap na hindi kasama sa kanyang itinakdang mangyari. Kaya po yan po ang consistent theism. Pero ang iba po ay namumuhay na practical atheist araw-araw, na parang sila nagpupuri pag-araw ng linggo, pero tuwing Lunes hanggang Biyernes, Sabado, sila nag-aalala na baka ang Diyos ay hindi sila tulungan, hindi sila samahan, at nabubuhay sila na parang sila ang may akda ng kanilang sariling buhay. At yun po yung pong inconsistent theism. Naniniwala ka na may Diyos na walang hanggan ang karunungan, walang hanggan ang kapamahala at kapangyarihan, at walang hanggan ang presensya, pero nabubuhay ka na parang ikaw din ang Diyos ng iyong buhay. At yun po ang isang nakakalungkot na saloobin ng nakararaming mga Kristiyano. Well, sabi ni Charlie Kirk ay ang nagagawa lamang ng kamatayan ay ikaw ay i-usher sa iyong walang hanggang tahanan. At yun ang nangyari sa kanya. We believe that sa konting panahon na atin siyang nakilala, dahil hindi po naman siya sikat masyado dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa, ay sa ating pag-aaral sa kanyang buhay, masasabi natin na talagang siya'y namatay na isang tunay na mananampalataya na ipinaglalaban ang katotohanan tungkol sa Diyos, ang katotohanan tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, at ang pamumuhay bilang isang tunay na mananampalataya ng Diyos, na kanyang talagang ipinaglaban kung ano yung pinaniniwalaan ng salita ng Diyos, kung ano yung itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya sa unang tingin, sa totoo lang, wala namang pangangailangan na ang Diyos ay lumikha sa umpisa pa lang. No? Because ang Diyos nga po, because God is, He is satisfied in Himself and He is self-dependent. Hindi siya nangangailangan ng tulong kanino man. He is praised by the angels. He doesn't need to create at all. Wala naman talaga pang dahilan, no? Kung tutuusin para siya lumikha ng tao at ng lahat ng iba pang nilikha. Pero siya lumikha ng may perpektong kalayaan ng kanyang likhain ang mundo at ang lahat ng naririto. Nang piliin niyang lumikha ng anumang bagay, pumili siya na lumikha ng walang hanggang bilang ng posibleng plano. Pwede niyang gawin yon. Pero ang ginawa ng Diyos, pumili lang siya ng isang plano. Sa katotohanan, makikita natin na pumili siya ng isang partikular na plano na kung saan tayo kasama ngayon. Na sa kanyang walang hanggang plano at layunin ay magkasala ang tao, kanyang pinahintulutan, at kanyang ililigtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang pagpapadala ng kanyang bugtong na anak upang mamatay sa takdang panahon. Upang ang lahat ng mga makasalanan na pailalim sa kanyang sumpa ay kanyang iligtas sa pamamagitan ng paghahandog ng dugo ng kanyang anak. Upang ipamalas sa tao na siya ay Diyos ng katarungan at siya din na may Diyos ng pag-ibig. Sapagkat hindi po natin malalaman na ang Diyos ay pag-ibig kung hindi natin malalaman na siya ay nagpaparusa din pala at makatarungan dahil siya din pala ay banal. Kaya nga lahat ng katangian ng Diyos ay inihayag na niya sa atin upang tayo ay mas lalong lumalim ang ating paghanga, pagsamba at ang ating pagpapasalamat at pagkilala sa angking kabanalan at angking pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya nga, ang lahat ng mga nangyari, maging ang kasalanan ay kanya ring pinahintulutan. Hindi aksidente na tumubo roon yung puno ng
na nagbibigay ng kaalaman ng tungkol sa mabuti at masama yung bunga, no? Hindi aksidente 'yon. Hindi aksidente na yung mga anghel, si Lucifer at ang 1/3 ng bilang ng mga anghel ay magrebelde sa Diyos. So iyon po ay kanya ring kasamang pinahintulutan upang mayroon pong susubok, no, sa tao, sa lupa, at mayroong magiging contrast, no, compare and contrast sa pagitan niya, puwersa ng kabutihan, sa pamamagitan ng paghahari ng kabutihan at ng kabanalan, at sa pagkakaroon ng kasamaan na ang dahilan ay ang rebellion ni Lucifer na siyang naging Satanas. So lahat ng ito ay included sa kanyang plano. Maging ang makasalanang mga gawa ng tao, sila ay nakita na sa umpisa pa lang, pinahintulutan na, at mayroon silang eksaktong lugar sa kanyang walang hanggang plano. At sila ay kontrolado at sila ay ino-overrule para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pagpapapako kay Kristo sa krus na siyang pinaka-worst crime of all crime, siya ang pinakamatinding krimen sa kasaysayan ng sangkatauhan, ay mayroon pong eksaktong lugar sa plano ng Diyos. At sinabi na sa atin ng salita ng Diyos na siya itinakda ng mamatay bago palalangin ang sanlibutan. At ang partikular na pamamaraan na ito ng pagtubos ay hindi po parang bigla na lang lumitaw, no? Bigla na lang naisip ng Diyos. Kung hindi ito po'y matagal ng kanyang pinlano, hindi pa nilalang ang sanlibutan. Kaya nga sinasabi sa Revelation, no, ang description sa Panginoon ay ang kordero ng Diyos, ay ang korderong pinatay bago pa lalangin ang sanlibutan. So ang plano ng Diyos ay nakatakda ng maganap kahit pa nga ang pagpatay sa Panginoong Kristo, kahit pa ang pagtataksil ni Judas, kahit pa ang ginawa na pag-alimura sa Panginoong Kristo, ang lahat ng ito ay nakasalalay na o nakaayon na sa walang hanggang plano ng Diyos na kanyang pinlano sa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Efeso 3:11. Kaya nga ang Panginoong Jesus, no, ang sentro ng plano ng Diyos. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, sa Kanya, para sa Kanya, dahil sa Kanya, at mula sa Kanya ang lahat ng bagay. So ang sentro ng lahat ng plano at layunin ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo. Siya ang perpektong, no, representasyon ng Diyos, at siya din po ang gumanap ng plano ng Diyos na pagliligtas sa tao sa pamamagitan ng kanyang biyaya at walang hanggang kahabagan, sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus, sa kusa niyang pag-iwan ng kanyang kalulhatian sa kalangitan upang saluhin ang kaparusahan na tayo ang dapat tumanggap o akuin. Sinasabi ni Pedro na si Jesus ang handog para sa kasalanan. At yun ay itinalaga na. Sabi doon, He was foreknown indeed before the foundation of the world. 1 Peter 1:20. Ang mga mananampalataya rin ay pinili before the foundation of the world or from eternity. Ephesians 1:4. Tayo po ay pinili ng Diyos bago pa likhain ang sanlibutan. Sinabi din po sa Ephesians, sa Timothy 1:9, we are saved not by our own temporary works, but according to His purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before times eternal. So tayo naligtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus bago pa ang walang hanggan, o bago pa likhain, mula pa noong walang hanggan, bago pa tayo likhain. At ang lahat ng kasaysayan sa lahat ng detalye, kahit ang pinakamaliit, ay yung ito'y unfolding ng eternal purpose of God. Ang kanyang decree ay hindi po unti-unting nalilikha lang. Yung kanyang mga gawa, no, ay hindi parang pinagdudugtong-dugtong lang niya in time. But before time, it's already formed, it's already made, and it will be unfolding in due time. And even all actions of men, holiness, yung sinfulness, lahat ng ito ay kasama sa plano ng Diyos
but he is not the author of sin, but man in his own heart. Kaya po, ang katotohanan ay makikita natin sa kasulatan na ang Diyos ay may nag-iisang layunin na na depende ang outcome sa kanya lamang, hindi sa tao. Walang tao na makasisira o makapagpapatigil o makahadlang sa kanyang layunin. Dahil ang mga tao ring iyon na gumagawa para labanan siya ay itinakda ring pagawin ng mga bagay na kanilang gagawin para din sa layunin ng Diyos upang iyon ay maganap. Kaya nga po, sinasabi ng salita ng Diyos, ang tungkol sa apat na corner ng mundo o apat na sulok ng mundo. Sinasabi rin yung pundasyon ng mundo. Pero hindi yun nangangahulugan na ang mundo ay square o ang mundo ay nasa isang pundasyon, nakatatag sa isang pundasyon. Kaya nga po, ang kasulatan ay isinulat sa pang-araw-araw na lingwahe ng tao. Kaya nga parang dinidescribe na yung mga gawang nangyayari ay parang iyon ay hindi pa nakaplano. Pero sa totoo, nakaplano na yon noong pa man. Ang tao lang ang parang nagpapahayag dahil sa kakupusan ng kanyang karunungan ay parang kanyang inilalarabang iyon ay naganap nung araw lang na yon. Pero iyon, lahat ng itong nagaganap ngayon ay nakatakda ng maganap ayon sa plano ng Diyos mula sa walang hanggan. Kaya po makikita natin yung kamatayan ni Charlie Kirk, yan po ay nakatakda. Balikan natin naman ngayon yung nangyayari sa ating bansa. No? Anong ating masasabi sa kaguluhan sa ating politika at sa ating mga mamamayan na tila ngayon ay may mga post akong nakikita, kahit si Bishop Ephraim Tendero ay namihikayat na ang mga tao ay pumunta sa EDSA upang magpahayag ng kanilang salubin tungkol sa kanilang mga obserbasyon sa mga nagaganap sa ating bansa. Araw-araw na lang ang nababasa natin, napapanood natin ay tungkol sa tila sarswela, extravaganza. Tila na yung mga sarswela na katatawanan na lamang, nakitang-kita natin na halos talagang pinaglululokon na tayo, Mayroong mamaya sasabihin yung isang ganitong pangyayari, mamaya sa interview na naman babaguhin. At ngayon nga po ay meron na pong napipinto, tingnan natin yung isang post na nakita ko kay Pastor Ephraim Tendero. Nakalagay dito, join us at Trillion Peso March, September 21, 2025, EDSA People Power Monument, 2 p.m., white shirt. Church Leaders Council for National Transformation and Civil Society Organization call on all Filipinos. Let's unite, set aside differences, and show the power of the people against the flood control fund anomalies. Ipasok sa kulungan ang naglublob sa kahirapan. Yan. Ang nakalagay dito sa kanyang poster, National Transformation and the Civil Society Organizations invite you to a Trillion Peso March. Yan, Sino doon nag-organize yan? Tingnan natin. Million, kailan? 2013 yan, di ba? Hindi yan, 2013 yan 10 billion yan. Yung kabila ay trillions will make us march. Nation, tama, 2025. Sabi dito, mahiya kayo, ikulong na. Okay? Ano ang ating masasabi patungkol dito? Okay?
Una, tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, no? Hindi po tayo dapat magsasalita ng atin lang opinyon. And tingnan natin ang sinasabi ng Romans chapter 13 tungkol sa ating kaugnayan bilang mananampalataya sa ating pamahalaan. Yan, ang sabi dito, no? Basahin ko sa Romans yan. Romans chapter 13, verses 1 hanggang verses 7. Sabi diyan, bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi umiiral na hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ay nagtatag ng mga pamahalang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinilaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lang ng masama ang dapat matakot. Yan. Ayaw mo bang Okay? Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti, pararangalan kanila. Sila yung mga lingkod ng Diyos para sa kabubuting mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Sila yung mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budi. Yan ang dahilan kung bakit nagbabayad kayo ng buwis. Ang pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Tandaan po natin na ito pong Romans 13 ay sinulat po ni Apostol Pablo nung panahong siya po ay inuusig ng gobyerno ng Roma. At ang aklat po ng Roma ay nasulat, sabi ng mga scholars nung panahon ni Nero, kung kailan ang mga Kristiyano ay inumpisahang sistematikong pag-usigin. At nung panahong ito ay pag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay hinuhulihin at posibleng ikaw ay maging tulos o maging tawag dito, ilaw, no? Sa isang nakapako o nakatali ka sa isang poste at ikaw ay sisigan ng buhay. At ayon sa kasaysayan ay pinapanood pa ni Nero ang paghihirap ng mga Kristiyano habang sila'y sinusunog. At ginagawa niya itong tanglaw sa paligid ng kanyang palasyo. Doon nga nagmula yung Nero burner na yun ay yung pangkapi noon, no, nung sinauna pa ng mga yung disk yan, disk drive na ang pangalan Nero kasi sinusunog, no, Nero burner. Sinusunog upang ilipat ang isang data doon sa disk. Ngayon, ang sinasabi rito ni Pablo ay dapat tayong pasakop sa mga namiminuno, pero hindi niya sinabi na walang hanggan ng ating pagpapasakop. No? At ang sinasabi din niya dito po ay submission but not obedience. Hindi niya sinabi na sundin natin ang ating mga pinuno, no? Sa lahat ng kanilang sasabihin. Kaya po, submission is very much different from obedience. At ang paksa po dito ay submission, meaning you can disobey while you submit. Anong ibig sabihin? Pwede kang sumuway kung hindi nakalooban ng Diyos yung kanyang ipinapagawa sa iyo. So, ang hangganan ng iyong pagpapasakop ang patatad sa iyong gobyerno o pagsunod sa iyong gobyerno ay kung hindi pa sila sumasalungat sa mga itinakda na pamantayan ng Diyos. O kung sila po'y nagpapatupad ng batas na hindi na makadiyos. O kaya naman ay tahasan na nilang sinisira ang mismong institusyon na sila rin naman ang nagtayo. Na ang nagtayo ay Diyos. Sa pamamagitan tinalaga sila ng Diyos doon, pero winawasak nila yung mga pundasyon na itinatag ng Diyos sa sosyedad. So yung mga batas na yan ay batas din ng Diyos. Yung lahat ng mga batas na ayon sa pamantayan ng kasulatan ay yan po ay ratified ng Diyos.
Pero yung batas na hindi ayon sa kasulatan ay hindi po ratified ng Diyos kasi hindi po naman ayon iyon sa kanyang salita. Kaya po, ito po ay isa ng issue ng budhi para sa Kristiyano. At ang pamantayan ko po dyan personally ay ako'y malaya na magdesisyon ayon sa aking sundot o ng aking konsensya o budhi, ayon sa tinutulak ng aking budhi. At sa aking pananaw po ay pwede tayong makijoin sa mga ganito. Lamang tayo po ay hindi magkukos ng unnecessary na mga kaganapan. Hindi tayo dapat pagmulan ng gulo, hindi tayo dapat pagmulan ng away, hindi tayo dapat na manira o mag-vandalism ng pag-aari ng iba. Kahit pa yan ay pag-aari ng isang korap na politiko, meron pa ring hustisya, ang Diyos na dapat dumaan ang pagpaparusa sa kanyang itinakdang mga batas sa lupa. Kaya po ang pamantayan sa issue na ito, sa tahasan na panluloko at pagwawaldas ng kaba ng bayan at sa sobrang kasinungalingan na ating nasasaksihan na right before our very own eyes, ang social media mismo ang naglalahad ng mga kaganapan. Hindi gaya noon na nasasala ng mga higanteng networks, mga news channels, nasasala na nila ng kanilang mga editors yung pinapakita sa screen. Ngayon po ay hindi na yun pwede. Dahil mismong yung pong mga saksi sa hearing sa Senate ay nagbabato na ng kanilang mga videos o nagre-record ng mga videos live sa kanilang mga social media accounts. At dahil dito, ang mga Pilipino po ay aware na, mulat na ang mata sa nagaganap sa ating bansa. Marami pong nangamatay noong pong kailan lang, sumama ang panahon at marami pong mga lugar dito sa Maynila at maging sa probinsya ang lumubog sa baha. At mayroon pang mga lugar na talagang halos hindi na makita ang paloko ng kanilang mga tahanan. Mayroon naman na talagang nangamatay dahil naanod o kaya naman po ay nalunod dahil sila po ay hindi na po makatayo na hindi man marunong lumangoy. Dahil sila ay naipit sa kalsada, sa baha, ay sila ay nalunod. At maging yung mga bahay na tinangay ng mga rumaragas ang tubig sa mga kanal, sa mga estero, sa Maynila, maging sa probinsya at sa mga nasa baybayin ng mga ilog, ay marami po ang nadisgrasya. Mayroon pang na aksidente dahil sa sobrang baha, natangay ang kanilang sasakyan o kaya naman ay doon sa Baguio ay mayroon pong nabagsakan ng boulder na mula po doon sa bundok na dapat sana ay protektado ng tinatawag nila na yung mga proteksyon mula sa DPWH na may pondo na pero hindi nagagawa. Ngayon po, ang aking pananaw dyan ay depende sa kung ano ang form of government sa isang bansa. Kasi po yung form of government din ay napakahalaga upang isaalang-alang kung ano ang iyong magiging aksyon. Halimbawa po, ng panahon po ni Pablo, there's no way for Paul and for Christians to go out in the open and to protest against the Roman government. The reason was they have the Roman government doesn't recognize them. And if they go out in the field, if they go out in protest and go to the places or the offices of the government, they would be killed right away because they are wanted during that time. And the form of government during that time is what we call anarchy. Isa lang. Walang batas kundi sila monarchy. Isa lang ang naghahari, Or tinatawag natin na one man rule. Ang emperor lang. Reign of the monarch, reign of the emperor.
Pag sinabi ng emperor, patayin yan o girahin nyo yan, siya lang nasusunod. Although during that time ay meron silang tinatawag na mga senator din, no, sa Rome. Pero kontrolado sila ng nag-iisang hari at yun ay yung emperador. Sa ating bansa ay may tinatawag tayong form ng government which is democratic form of government. Ano ibig sabihin ng democratic form? Kung itong democratic form na ito ng ating pamunuan sa ating bansa, ang ating paiiralin, ang democratic form po o tinatawag po natin na demokrasya ay ito po ay rule ng tao. Ito po ay paghahari ng nakararami. Although tayo po ay meron pong tinatawag na tatlong equal branches of government. Namely, yung pong kongreso o yung pong tawag dyan, yung constant tawag dito, yung gumagawa ng batas, no? Yung tagagawa ng mga batas, no? At yung taga-interpret ng batas at yung tagapagpatupad ng batas. No? Tatlo po yan. Una po yung gumagawa ng batas, yung mga lawmakers. Yan yung Congress. Yun po yung unang ating pong yung ating branch of government. Ikalawa po yung judiciary. Yan po yung Korte Suprema, mga korte. Sila po ang nag-i-interpret ng batas na ginagawa ng mga mambabatas. No, kung ayon no sa demokrasya yung batas na ginawa o inisponsoran ng isang mambabatas at ipinasa ng Kongreso. At yun po'y iraratify ng judiciary. Hindi pa pwede kasing maging ganap na batas ang isang batas kung hindi po iyon sinuri ng Korte Suprema. At pagkatapos po ay dapat yun po ay lagdaan no, ng presidente. Ang tawag niya man ang executive branch of government. So kaya po, yung tatlo na yan ay pantay-pantay. Ngayon po, sa bansang demokratiko, Vox Populi, no, ang tinatawag. Vox Dei. Voice of the majority is voice of God. Yun po ang itinakda ng Diyos na anyo ng pamahalaan sa Pilipinas. Ang pinakamataas na kapangyarihan ay nasa tao. Tayo ang nag-i-elect ng ating mga pinuno. Tayo ang humihirang ng ating mga sari-sariling mga kapitan, konsehal ng barangay, ng ating mga konsehal ng syudad o ng munisipyo at mayor at vice mayor, hanggang congressman, hanggang gobernador, bukal, at hanggang sa senador at vice presidente at presidente. Ngayon, kaya po may tinatawag sa atin na people's power. Kung nabigo na lahat no at tila naiisip po ating nararamdaman at ang ating nararanasan na hindi na umiiral lahat 'yan. May pinasang batas ang Korte Suprema, ayaw nang sundin ng Kongreso. So mayroon namang pinapagawa ang Kongreso, mayroong ipinapasang batas ang Kongreso, iniimbestigahan, tinututulan rin naman ng mga ibang miyembro ng Kongreso, ng senador. At mayroong kumokontrol na mas mababa ang posisyon, isang congressman, speaker, kinokontrol niya ang speaker ng Senado. At ang presidente naman ay nag-iimpluwensya upang yung kanya lang namang interes ang kanyang may pagtanggol at hindi ang interes ng nakararami. Kung nabigo na ang lahat ng ito, well, sa palagay ko, it's about time that the voice of people is to become the voice of God. And that's why we have people power here in the Philippines. Because ito yung pundasyon ng ating bansa. Tayo po ay demokrasya. Ang nasusunod ay tao. At ang ating demokrasya na bansa, yung ating sistema ng pamahalaan na demokrasy, yun ay itinatag din ng Diyos. Oo nga, at itinatag ng Diyos ang mga pinuno, pero itinagtag din ng Diyos ang mga nagtatatag ng mga namumuno. Sapagkat galing din naman sa atin, tayo ang ultimately pinanggalingan ng kapangyarihan, of course, ang Diyos,
ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan, nabigyan din naman ng kapangyarihan ang ating mga pinuno. That's the reason why I'm for joining protest, but not yung violent protest. We are not promoting violence. We are not promoting yung aggression at anarchy. Na wag na tayong sumunod sa batas, no? O lawlessness. Di tayo nagpo-promote ng lawlessness. But because our form of government is based on a democratic principle, then I can say that if what our system fail, if our system fails, and the three branches of our government fail to do their duties, no, at the expense of one another, di ba? Or abuse their authority to the detriment of the society, of the citizens, then we have the rights to voice out our concern. And that is to show them by number that we are the ones who are the sources of their power that is ultimately given by God. So that's why, ang ano ko lang is, we still submit to the authority. Kung ikaw ay nakagawa ng mali talaga, habang ikaw ay nagpapakita ng iyong saloobin sa kalsada, at sinasabi mo na, oy, narito kami ang nagluklok sa inyo dyan, sa inyong posisyon, along the way, may ginawa kang kasalanan, pagdusahan mo. Mag-submit ka. Kung ikaw ay makukulong dahil pinagbintangan ka na ng bato ka, o ikaw ay nanakit ng kapwa mo tao na lumalaban sa iyong ideolohiya, ay di pasakop ka sa government, magpakulong ka. So there's no reason to fight, there's no reason to hurt other people when we express our rights, and we are showing or voicing out our concerns sa ating government authorities. So hindi po sa akin ganap na tabu o kasalanan yung protest. Even yung pagpapakita pa lamang ng ating boto is protest na nga yan. Pag ibinoto natin yung mga righteous, protest yan laban sa unrighteous, but in a form of votes. Now, we can go to the streets. Why? Why not? So that we can contribute to the positive change of our society. But let's be careful na gaya sa Nepal na nananakit na po sila ng tao at inilalagay nila sa kanilang sariling mga kamay yung hustisya. Yun po naman ang hindi natin dapat gawin bilang mga Kristiyanong mamamayan ng ating bansa. Siyan po, kung may tanong po, good evening, si Brother Jezreel. Anong sabi ni Brother Jezreel? Nakakalungkot lang, tragic ang pagkamatay ni Charlie Kirk, tapos nag-celebrate ng mga woke people sa Amerika at Pinas. Kakalungkot lang, yes. At talagang yan po ang realidad. No? Hindi lahat ng tao ay atin pong mapapaniwala at hindi lahat ng tao ay magluluksa kung tayo po'y mamamatay. Meron talagang matutuwa. Kahit sino sa atin, pag may namatay sa atin, tiyak na may matutuwa. Dahil yung mga taong iyon ay salungat sa ating mga prinsipyo. Salungat ang kanilang paniniwala sa ating paniniwala. Pero may isang yung isang kalaban ni Charlie Kirk na isa ring social media personality na malimit na tinutuligsa siya na napakarami ding followers sa social media, lalo sa TikTok. Hindi niya matanggap yung nangyari kay Charlie Kirk. And even siya mismo, umiiyak siya. Ang sabi niya, hindi ko akalain na mangyayari ito kay Charlie Kirk. At hindi karapat-dapat para sa isang tao, kahit kagaya pa ni Charlie Kirk, na kanyang kakontra lagi sa debate, yung pangyayaring yan. And he cried in front of his followers. And in fact, kanya pong dinisable yung kanya pong comment section dahil po napakarami din ng tagasunod niya ang ginajudge siya na bakit ka ganyan. Umiyak ka pa para sa iyong kaaway. So, yun yung tao na makikita mo na kahit yung kanyang mga kaaway ay umiiyak
dahil nakitang fair siya eh. Alam mo, basta fair ka sa iyong kapwa-tao, kahit kaaway mo, fair ka pa rin. No, may hangganan yung pag-uusig nila sa'yo. Dahil mararamdaman din nila yung iyong, ikaw ay ano ka lang, objective lang. Kasi si Charlie Kirk, objective lang naman siya eh. Hindi naman siya nang-aaway, wala siyang pinepersonal. Ang kanyang nilalabanan ay yung mga maling ideolohiya, hindi yung mga tao na tumatangkilik ng ganong ideolohiya. Kaya very open siya for questioning and criticizing. Lahat ng mga nagkikritik ay wine-welcome niya at sinasagot niya sa maayos na pamamaraan. Yun nga lang ay maaring meron siyang nasagasaan ng mga terrorist. Hindi na iyan normal. Sharpshooter. Sharpshooter. Ibig sabihin yung taong yon ay may karanasan, no? Makaranasan na. At wala namang gagawa ng ganong pamamaslang sa pamamagitan ng pagbaril, no? Na hindi pa nakagawa ng ganong krimen. Yan ay mga sanay na. Well, sa Amerika, ang nakakalungkot ay normal lang ang magkaroon ng baril. At yun ang mga tinututulan din noon ni Kirk, no? Yung shooting, nilalabanan niya yan, yung pagkakaroon ng baril sa mga eskwelahan. At yun nga ang nangyari. Okay, kung wala na pong tanong, ay magpapaalam po muna kami at sa susunod po natin na talakayan na ating podcast, TNG, ay talakayin po natin yung hindi pa natin masyadong natatalakay ng mga paksa. Gaya ng speaking in tongues, marahil tutukan natin ito buong episode next Tuesday, next week. Tayo po ay papaalam na at ito po ang The Narrow Gate Ministry. Magandang gabi po sa inyong lahat and we are the Cult Busters. God bless you and good night.